Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Ginoong Donald Trump. Yan, isa po siya sa mga presidential candidates ng bansang US, kung saan ay itong si Ginoong Donald Trump ay suportado po niya ang US crypto development para makipagkompetensya sa bansang China. Kaya yan, Trump advocates US crypto development to compete with China. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay Trump emphasized the necessity for the US to focus on cryptocurrency development to stay ahead of global competitors, particularly China. He stressed the strategic need for the US to keep pace with China's rapid advancements in digital currency. Kaya yan po ang sinabi ni Ginoong Donald Trump na mahalaga po ang US ay tutukan nila ang pag-development ng cryptocurrency para sila ay manatiling nangunguna sa kanilang global competitors, lalong-lalo na po ang bansang China. Kaya yan, yun po sa kanya ay kailangan po talaga na ang bansang US ay manatiling mas nakakalabang sa bansang China pagdating po sa mga sa advancement ng digital currency. Following this, he also criticized the idea of the US government selling its cryptocurrency holdings, arguing that this could undermine the country's financial sovereignty and innovation potential. Trump insisted that rather than disposing, the government should invest in and promote the growth of digital currencies. Ayan po kay dagdag po ni Ginoong Donald Trump na yung pagbebenta ng mga US government ng cryptocurrency ay hindi po siya sang-ayon dito. Ayan. At sabi niya ay hindi raw po ito maganda sa pinansyal ng bansang US. At ang sabi niya rito ay imbis na ibenta ang mga ito ay dapat ay mag-invest na lamang ang US government dito at i-promote yan ang pagpapalago ng digital currencies. Kasi sa mga hindi po nakakaalam ay marami pong mga hawak or holdings ang US government. At ito po yung kanilang mga na-confiscate sa mga illegal na mga activities. Kaya yan, sila po ang may hawak dyan. At yung ginagawa po nila rito ay binebenta po nila ito kung meron po silang kailangang pondo. Kaya yan po yung ginagawa nila at yan po ay hindi po sang-ayon si Ginoong Donald Trump sa kanilang ginagawa na yan. Considering the level of interest Trump has shown in his election campaigns, he has always been a huge supporter of crypto. Kaya yan, matindi po talaga ang suporta ni Ginoong Donald Trump sa mga cryptocurrencies. During his campaign stop in Nashville, Trump restated his belief that the future of finance lies in digital currencies. Ayan, yung kanyang naging stopover sa Nashville ay ayon po sa kanya, ayan, muli po niyang sinabi na malakas po ang kanyang paniniwala na ang future, ang hinaharap ng finance ay nakasalalay daw po ito sa mga digital currencies. He pointed out that while the US has been cautious, China has moved swiftly to establish a digital currency. The US should lead in the crypto race, not China, says Trump. Kaya yan, pagdating po sa mga digital currencies ay ang bansang US po ay naging cautious or naging maingat po or parang medyo skeptical po sila. Tulad na lamang po yung nangyayari or yung mga ginagawang mga hakbang ng US SEC.
Yan, naging malupit po sila or agresibo sila pagdating sa mga digital currencies. Samantala ay yung bansang China ay ayan, naging mabilis po yung kanilang development sa digital currency. Kaya yan po yung sinabi ni Donald Trump. Kaya ang sabi niya rito ay pagdating po sa mga digital currency ay dapat yung bansang US ang siyang nangunguna dito sa crypto race at hindi ang China. He wants the US to keep seized Bitcoin and proposes buying 1 million Bitcoins to help pay down debt. Kaya yan po yung sinabi niya. Yung mga na-confiscate na mga Bitcoins at saka iba pang mga cryptocurrencies ay ang nais po ni Ginoong Donald Trump ay i-hold ng US government ito at wag ibenta. At sabi pa niya rito ay nag-propose po siya na dapat ay bili pa sila ng 1 million Bitcoin sapagkat ito raw ay makakatulong para bayaran ang kanilang utang. He argues that embracing digital currencies will enhance financial innovation and ensure that the US remains a dominant player on the world stage. His advocacy for cryptocurrency development is a call to action for policymakers to prioritize technological advancement and secure the nation's economic future. Kaya ayan po ang dagdag pa rito ni Ginoong Donald Trump na kailangan daw pong i-embrace ng US or tanggapin ang digital currencies. Kaya yan, dahil ito raw ay makakatulong sa financial innovation at masiguro nito na ang bansang US ay mananatiling isang dominant player sa world stage. Kaya yan, yung kanyang advocacy ay para sa development ng mga cryptocurrencies ay ayan, para yung mga policy makers ay i-prioritize po nila ang technological advancement at ma-secure yung future or hinaharap ng economy ng bansang US. Kaya sa madaling salita ay itong si Ginoong Donald Trump ay ayan, siya po talaga ay todo suporta sa mga digital currencies. Ayan. At parang siya ay yung kanyang pananaw ay nakikipagkumpetensya siya sa bansang China. Kaya yan, ang gusto niyang mangyari ay pangunahan ng bansang US ang digital currencies at hindi ang bansang China. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.